Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkad Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkad Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Salamat, Panginoon, muli sa araw na ito. Kami po ay patuloy na dumudulog sa iyo. At inihiling namin, Ama, ang patuloy na pagsama at paggabay mo sa aming buhay. Inihiling ko lagi, Ama, na bigyan mo lagi ng kalakasan ang lahat ng naririto ngayon. Proteksyonan ang bawat isa sa kabila ng init na aming nararanasan. Ilayo ang bawat isa sa lahat ng sakit at karamdaman. Patatagin mo, Panginoon, at palakasin ang aming mga immune system, O Lord God. At umaasa kami na sa araw na ito ay muli mong pagpapalain ang aming mga kalusugan. Dakilang Diyos, ipagkaloob mo rin po sa bawat isa na anuman ang kanilang mga kahilingan, magkaroon ito ng katuparan at katugunan. Huwag niyo pong bibiguin ang mga taong nananalig at nagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo rin po, Lord, ang aming mga mahal sa buhay, saan man sila naroroon. Hinihiling namin ang kanilang ganap na kaligtasan at pagpalain mo rin po, Ama, sa araw na ito ang iyong mga salita. Maluwalhati ka muli at maparangalan at madakila at amin ang inaangkin ang pagpapala mo sa gawain na ito ay ibinuhos mo na kanina pa. Kaya maraming salamat at sa iyo ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, naging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya.
nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Tanging pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya ang masaya sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Tanging pag-asa. Hallelujah, 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 Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo ay manatiling nakatayo at pakinggan po natin ang ating muling pag-aaralan. Ito po ay continuation po sa aking ibinahagi noong nakaraang linggo. Ang ating teksto po ay galing pa rin sa Aklat ng Awit, Kabanatang 27, Talatang 14. Kayawi tayo magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kayawi tayo magtiwala. At ang sabi sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 5, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sariling karunungan. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa sa Kanyang mga salita. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Sige po, yung malakas na palakpak, bigyan natin kay Lord. Yung palakpak na pinagpapala. Ayan. Okay lang ba kayo? Ba't kayo tumayo? Huwag kayo mag-alala, buhay ang Diyos. Kaya kayo mga naririto ngayon, ang dalangin ko ay lagi kayong abutin ng biyaya ng Panginoon. Amen? Amen. Okay, maupo na tayo at tayo ay makinig ng mabuti. So salamat sa ating Panginoon dahil hindi niya tayo pinababayaan. Amen ba? So ang aking ibabahagi sa inyo is about the importance of trusting God. Yan, yung kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos. Kasi kung babalikan natin ang binasa po natin, sabi ng Bible, kayawi tayo magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kayawi tayo magtiwala. Ikaw ang aking kalakasan. Amen ba? Asan, hirap ng kalooban, Dulot mo'y kapayapaan, di man kita
kita makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam kong nariyan ka, lagi kong kasama. Ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, Di man kita makita, sa puso ko ay may sa puso ligaya. ko ay may ligaya. Pagkat alam ko, Pagkat alam ko nariyan ka. nariyan ka. lagi kong kasama. Lagi kong kasama. Nauuhaw sa iyo, Panginoon. Nauuhaw ang puso. Tayo po tayong lahat. Ikaw ay sambahin. Amen. At lumikha Lumikha ng bagong awit. awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan ang Ika'y pasalamatan. pasalamatan. Kay buti mo dakila ka. Buti mo dakila. Sa buhay ko, Sa buhay ko, Ama. Minsan pa nauuhaw, nauuhaw ang puso ko na ikaw ay sambahin. At lumikha At lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. hindi ko mapigilan. Hindi ko mapigilan na Ika'y pasalamatan. Ika'y pasalamatan. Kay buti mo, Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. kay buti mo. Kay buti mo, dakila ka sa Minsan buhay pa, ko, Ama. o kay buti mo, Diyos, sa iyong lingkod. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Diyos. Ayan. Palakpakan natin ng malakas si Lord. Ayan. Maupo na tayo. At least tapos na ako kumanta. Okay. Dito po ay pag-aaralan natin bakit mahalaga ang magtiwala kay Yahweh. Sabi mo siyang katabi, bakit mahalaga ang magtiwala sa Diyos? Bakit nga ba? So una, sabi ng Bible, sabi dito, sa Diyos ay may kapunuan ang lahat ng ating kakulangan. Sa Diyos ay may kasaganahan. Kaya lahat ng mga nagkukulang, lahat ng mga nauubusan, magtiwala ka lang kay Yahweh. May kapunuan sa Panginoon. Ano man ang wala sa atin, kapag nagtiwala ka sa Diyos, pupunuan niya ng Diyos. Amen ba? Kaya hindi natin kailangan na mawala ng pag-asa o tiwala sa Lord kasi sabi nga dito, sa Diyos ay mayroong kapunuan ang lahat ng ating kawalan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, sa Diyos may kapunuan ang ating kawalan. Dito lang pala ako kasi nahihirapan yung media woman natin. So, dito lang mananatili na ako sa pulpit po natin. So, sabi po ng aklat ng Deuteronomy, chapter 28, verse 12, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, sa halip, kayo pa ang magpapautang. O diba, kapag nagtiwala ka sa Panginoon, hindi ka na mangungutang. Ikaw na yung magpapautang. Kaya sabi mo sa katabi mo, pautang. Sabi ng aking sister wife, bakit pa nagpipreach ka ang saya-saya mo? Sabi ko, bakit? Gusto mo ako malungkot? Siyempre, kapag nasa harap ng mga tao, dapat masaya, di ba? Kasi pag malungkot ka, maging malungkot din kayo. O, pag malungkot kayo, kawawa tayo. Kaya hanggat may buhay, maging masaya.
O, sabi mo sa katabi mo, hanggat may buhay, maging masaya. O, na-break na yung alam nila sa akin na, gising pa ba kayo? O, kaya babaguhin natin, hanggat may buhay, maging masaya. O, sabi mo sa katabi mo, hanggat may buhay, maging masaya. O, huwag palungkutin ang buhay. So sabi ulitin natin ha, sabi ng aklat ng Deuteronomy chapter 28 verse 12. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang, sa halip, kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. O bakit kasi? Ang biyaya ng Panginoon, ibig sabihin, umaapaw. Hindi nagkukulang. Ayaw nyo na kayo pa magpapautang sa ibang bansa? Ibig sabihin, nasa ibang bansa yung kapitbahay mo. Tapos, naubusan doon, nagkulang. Tatawag sa'yo. Sasabihin sa'yo, Mars, pautang naman. Di pa ako nagsisweldo rito. Tapos sasabihin niya, andyan ang Gcash ko, sinend ko na sa'yo. O kaya dito sabi ng Bible, magtiwala tayo sa Diyos kasi ito yung kahalagahan ng pagtitiwala para tayo ay hindi magkulang. Kasi kapag tayo ay walang tiwala sa Panginoon, magkukulang talaga tayo. Tama ba? Kapag ang tao ay may tiwala kay Lord, maniwala kayo. Kahit ano ang inyong kalagayan sa buhay, mararanasan nyo lagi ang tagumpay. Sa Bible, mayroon pong tinatawag na from emptiness to fullness. Mula sa kawalan, patungo sa kapunuan. Gusto ko sanang i-series ito, itatapik sa inyo, kaya lang hindi na aabuti ng panahon. Kaya pagdudugtong-dugtungin ko na. From emptiness to fullness. Ang ibig sabihin, mula sa kawalan patungo sa kapunuan. Sipin niyo po, pag nagtiwala ka sa Panginoon, walang-wala ka, tapos na magtiwala ka, biglang napunuan yung kawalan mo. Kulang ka sa pagmamahal. Nung magtiwala ka sa Diyos, napuno ang pagmamahal mo. Pati kapitbahay mo, minahal mo. At hindi lamang yun, pati si Sir, minahal mo. Kanina, sabi nila kanina, kasi mayroon silang pinag-uusapan doon sa flat, yung IMG. Kasama yan, kapartner yan ng OMG. Ano yung OMG? Oh my God. O yung IMG. Eh, my God. Eh, my gosh. So, napag-usapan nila yung Kaiser. Ano raw yung Kaiser? Sabi ko, yan yung kasalungat ng kay ma'am. Huwag kayo lagi Kaiser. Kay ma'am naman kayo. Magagalit si ma'am magagalit si ma'am sa inyo kapag kayo ay lagi Kaiser. Kaya iwasan nyo yung Kaiser. Kay ma'am kayo lagi. Pag nakaibigan mo si ma'am, wala kayong pag-aawayan. Kaya kayo lagi nag-aaway kasi lagi kayo Kaiser. Pasayahin ang buhay. Okay. Mayroon po akong ibabahagi sa inyo tungkol sa kapunuan sa lahat ng kawalan. Na kapag nagtiwala ka sa Panginoon, sa Diyos may kapunuan. Sa Diyos may kasaganahan. Sa aklat po ng Lucas, Kabanatang 5, from verse 1 up to the following verses, ito yung time na ang mga alagad ni Jesus ay nagpapagpag ng lambat na walang laman. Kasi sila po ay nangisda magdamag. Kaya lang, wala silang nahuli. Kaya nagpagpag sila ng lambat na walang laman.
Nung sila'y nangingisda, wala doon si Jesus. Nung sila'y nagpapagpag na lang lambat, biglang dumating ang Panginoon. Pagdating ni Jesus, ang Panginoon ay naupo sa bangka ng mga alagad, ng mga mangingisda. And then, inutusan niya ang mga tao doon na ilayo ng kaunti ang bangka sa pangpang. Kasi maraming tao. Ngayon, nung ang Panginoon ay nasa bangka, siya po ay nangaral doon sa mga tao. Parang ganito. Ako naman, hindi akong Panginoon. Parang, larawan lang na nangangaral sa inyo ng salita ng Diyos. At pagkatapos noon, nung ang mga alagad ay naruroon at nangangaral ang Panginoon, siyempre, yung mga tao doon ay nakikinig. Tama po? Sabi mo sa iyong katabi, nakikinig. Yun ang unang ginawa ni Jesus. Nangaral muna sa mga tao at siyempre, mga tao naman ay nakikinig. Nung ang mga tao ay nakikinig, tuloy sa pangangaral ang ating Panginoon. And after noon, ito ngayon ang maganda. Iniutos ng Panginoon sa mga mangingisda na pumalaot at ihulog ang lambat sa laot. Alam niyo po ang sagot ni Pedro? Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli, sabi nung alagad. Subalit ang sabi po ng alagad na ito, subalit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog namin ang lambat. Dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog namin ang lambat. So, balikan po natin. Ang Panginoon ay sumakay sa bangka, iniutos na ilayo ng kaunti ang bangka sa pangpang, at ang Panginoon ay nangaral. Tandaan po natin mga kapatid, napakahalaga kapag ang salita ng Diyos ay ipinangangaral. Napakahalaga nito. Bakit? Sa salita ng Diyos na iyong napapakinggan, diyan magmumula ang kapunuan ng iyong buhay. Sa salita ng Diyos na ating pinakikinggan, diyan magmumula ang iyong kasaganahan sa buhay. Kaya nga sabi natin kanina, sa aklat ng Deuteronomy, kung babalikan po natin, ang ating binasa, sabi doon ay, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. At hindi lang yon, sabi ng Bible, pagpapalain niya kayo. Kaya sa pakikinig ng mabuting balita, sa pakikinig ng salita ng Panginoon, diyan ka pagpapalain ng Diyos. Tama ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, napakahalaga ng salita ng Diyos. Walang ibang salita na magpapala sa buhay ng tao kundi salita ng Diyos lamang. Maniwala po kayo. Salita ng Diyos ang mag-aalis ng iyong kawalan sa buhay. Salita ng Diyos ang mag-aalis ng iyong kahirapan sa buhay. Kaya sabi po ng Biblia, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Kaya sa pakikinig, maniwala po kayo, hindi malayo na pagpapalain ka ng Panginoon sa lahat mong gagawin. Kaya kapag kayo ay patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, diyan ngayon mabubuksan ang pintuan ng langit para ibuhos sa iyo ang biyaya ng Diyos. Tama ba? Kaya yung mga nakikinig, ako'y naniniwala, hindi sa manginginig. Hindi ka manginginig sa gutom. Bakit? Sasagana ka sa buhay eh. Tama po? Yayaman ka eh. Sinong gustong yumaman? Pagdating sa pagyaman. Wala naman kasing gusto maghirap, gusto lahat magyumaman. Kasi pag mahirap ka, kawawa ka. Pag mayaman ka, medyo nakakaginhawa ka. At ang dalangin ko sa Panginoon, yumaman nga kayong lahat.
Amen po. Okay, balikan po natin. Sabi natin kanina, siyempre habang nangangaral ang Panginoon, ang mga tao naman ay nakikinig. Araw na araw noon, katulad ngayon, araw na araw. At alam niyo naman, pagka-araw na araw, nakakaantok yan. Ang sabi doon ay sinundan siya ng napakaraming tao. Sabi ng banal na kasulatan, may nakita siyang dalawang bangka. Kasi sa verse 1 ng chapter 5 ng Luke, basahin po natin para mas maganda. Verse 1 ng chapter 5. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa Kanya upang makinig ng salita ng Diyos. Nagsiksikan ang napakaraming tao para makinig ng salita ng Panginoon. Hindi ko lang alam kung habang nangangaral ang Panginoon doon ay may nagdadaldalan din. Hindi ko alam yun. Amen ba? Hindi ko alam kung habang nangangaral ang Panginoon, sinasabayan din ng daldal ng mga nakikinig. Alam niyo po, ang salita ng Diyos, buhay at makapangyarihan. Kapag nakinig ka ng mabuti ng salita ng Diyos, aalis ka sa lugar na itong pinagpala ng Diyos ang iyong buhay. Sige po, palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Ngayon, bakit mahalaga ang pakikinig? Kaya lingon sa katabi. Sabihin mo sa katabi mo, bakit mahalaga ang pakikinig? Sabi po ng Roma, chapter 10, verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kaya yung mga nakikinig, nagkakaroon yan ng malaking pananampalataya sa Diyos. Kaya yung mga nakikinig, yun lang yung nagtitiwala sa Panginoon. Kasi nananalig siya. Bakit siya nananalig? Kasi napakinggan niya ang salita ng Panginoon. Doon dumating ang pananampalataya sa Kanya, sa Kanyang pakikinig ng mabuting balita. Amen ba? Kaya sabi natin dito, bakit mahalaga ang pakikinig? Kasi sa pakikinig, ang pananampalataya ay dumarating sa atin. Kaya sabihin uli sa katabi, kaya makinig ka. Huwag mo akong daldalin. Ay totoo po ito mga kapatid kasi kapag halimbawa may nangangaral, sinasabayan nyo ng daldal, sayang ng pagpunta natin dito, ang init-init pa naman. Amen ba? Wala kayong iuuwi. Tapos, pupunta kayo dito, matutulog din. Mas talong wala kayong maiuuwi. Tapos, pag uwi nyo, yung katabi mo, pinagpala. Ikaw naman, walang pagpapala. Sasabihin sa'yo, ako pinagpala. Ikaw, sasabi mo naman, mayroon din, muta. Kaya huwag kayo matutulog dyan, ha? So ngayon, sabi dito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral kay Kristo. Ang pakikinig ay bunga, o ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya sabi natin kanina, napakahalaga ng pakikinig. Yung mga alagad, alam niyo po, habang nangangaral ang Panginoon, nakinig sila. Kaya nang iutos ng Panginoon sa mga alagad, ihulog nyo ang lambat. Ang unang sagot ng mga alagad ay, magdamag po kami nagpagod, wala kaming nahuli. Sabi ng mga alagad. Sabi ng verse 5, Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli, ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. So anong mayroon sa mga alagad na ito? Bakit sila sumunod sa sinabi ng Panginoon? Kasi hindi lang sila nakinig. Sa pakikinig nila, nagkaroon sila ng pananalig, ng tiwala kay Jesus.
Kasi hindi ka susunod kung wala kang tiwala. Mangingisda ka, tapos ang Panginoon, si Jesus, hindi naman mangingisda. Baka sabihin ng mga nila Simon, nila Peter, baka sabihin nila, kami ang eksperto sa dagat. Anong alam mo sa dagat? Pero dahil nakinig sila, nagkaroon sila ng pananampalataya kay Jesus. Araw na araw, inihulog ng mga alagad ang lambat. Kung mayroon dito mga mangingisda na galing sa Bisaya or sa Bicol o sa pamang lugar at ang trabaho ay mangingisda at kung yan ay naranasan po ninyo, bibihira po ang may nangingisda sa araw. Tama? Ang mga mangingisda, umaalis yan pagsapit ng gabi. Maglalakbay na yan, papunta sa laot. Dalang sabi nila, kapag dilim o madilim, ang isda ay maamo. Ang isda ay madaling mahuli. Kaya nga minsan ay wala rin nanghuli ng isda kapag may buwan. Kasi makikita ka ng isda. Sila ay panahon ng dilim, hindi ka makikita ng isda. Kaya kung gusto yung makahuli ng isda, hintayin yung dumilim. So ngayon, ito ngayon ang nangyari. Dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog namin ang lambat. Inihulog nga nila ang lambat. At nung ihulog nila ang lambat, sila mismo nagulat. Bakit? Kasi ang sabi lang ng Panginoon, pumalaot kayo at ihulog niyo yung lambat, ang mga lambat. Tapos, nung hilahin nila yung mga lambat, sabi ng banal na kasulatan, halos mapunit ang lambat sa dami ng huli. Halos mapunit ang lambat sa dami ng huli. Anong ibig sabihin doon? Sa Diyos, hindi pwedeng masero ka. Sa Diyos, hindi pwedeng uuwi kang wala. Amen ba? Kaya nga pinapangaral ang tungkol sa pananampalataya para tayo ay manalig sa Panginoon para umuwi kang ang sisidlan mo ay punong-puno ng pagpapala ni Yahweh El Shaddai. Tama po ba? At ang biyaya ng Panginoon wala sa panahon ng dilim o panahon ng ng may buwan o panahon ng araw. Wala doon ang biyaya ng Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ay nasa iyong pagtitiwala sa Kanya. Kung magtitiwala ka sa ating dakilang Yahweh El Shaddai, kahit ngayon ay kayang-kaya mong tanggapin ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Tama po? Kaya dito po sa ating pinag-aaralan ay pinakikita ng Bible ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos. Marami tayong kakulangan sa buhay. Marami tayong mga bagay na hinaharap, problema. Minsan, ang problema natin ay kulang tayo sa mga pagkalinga ng mga mahal sa buhay. Minsan, narinig ko po ito dito kay Father na ikaw yung sumusuporta sa mga mahal mo sa buhay. Tapos, lahat ibinibigay sa kanila. Tapos, wala naman nangungumusta sa'yo kung ano bang kalagayan mo dito. Walang nagtatanong, kumusta ka dyan? Aking mahal. Sana'y nasa mabuti ka. Wala Tatawag lang, magpadala ka na aking mahal. Ubos na ang pera ko. Sana dagdagan mo pa. Magsha-shopping ako. Andyan pa ba kayo? Pasayahin ang buhay. Amen ba? Narinig ko yung Father yun Kaya ang kalagayan ninyo dito, para bagang ang hirap din Lahat ginawa mo. Binigay mo ang lahat. Iniwan ka pa. Kay lupit ng kapalaran,
laging iniiwan na lamang. O diba? Kaya sabi ni Father, wala malang nangungumusta. Nasasabihin, kumusta ka na dyan? Kumain ka na ba? Anong ginagawa mo? Pero ang sarap naman siguro ng pakiramdam na tatawag sa'yo tapos sasabihin, Nay, ingatan mong kalusugan mo dyan, ha? Mahal na mahal ka namin dito, Nay. Kahit hindi ka magpadala sa amin, Nay, ng pera, okay lang, Nay. Basta pagsweldo mo, Nay, huwag mo kami kalimutan. O di ba, sarap ng pakiramdam, ano, yung ginagawa mo ang lahat, pero may tatawag sa'yo, kukumustahin ang iyong kalagayan. Nay, yung pagtulog mo, kumusta? Yung pusa ba, katabi mo pa rin hanggang ngayon? Yung aso, Nay, na alaga mo, kumusta na? Buhay pa rin ba? O, di ba, ang sarap ng pakiramdam kapag mayroon nangungumusta sa'yo. Minsan kulang tayo sa pagkalinga ng mga mahal sa buhay. Huwag ka mag-alala kasi lahat ng kulang sa atin, pupunuan ng ating Yahweh El Shaddai. Walang nagmamahal sa iyo, tiyak mayroong Diyos na magmamahal sa iyo. Walang nakakaunawa sa iyo, pero tiyak mayroong Diyos na makakaunawa sa iyo. Amen ba? Walang nagpapahalaga sa iyo, tiyak mayroong Diyos na magpapahalaga sa iyo. Yan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Lahat ng kulang sa atin, ang Diyos ang magpupuno iyon. Amen ba? Kaya kung kinukulang ka man, halimbawa sa pinansyal na pangailangan, huwag ka mag-alala. Magtiwala ka lang sa Panginoon, wala nang laman yung wallet mo, wala nang laman yung bag mo, naninimot ka lang ng bariya, pamasahe, puntang Saikong para maka-attend. Huwag kayo mag-alala, kitang-kita ng Diyos yan. Manalig ka lang kay El Shaddai. Magtiwala ka lang sa Kanya. At kapag nagtiwala ka sa Kanya, lahat ng kawalan mo sa buhay, pupunuan ng ating Yahweh El Shaddai. Amen po. Sa Kanya ka magtiwala. Sabi nga ng Bible, sa Aklat ng Kawikaan, kung ating babalikan, sabi dito, Kabanatang 3, talatang 5, Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Kayawi ka magtiwala ng buong puso at lubusan. Wala nang iba. Amen ba? Kayawi ka magtiwala. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kayawi ka magtiwala. At tumayo ka na. Kasi 2:00 na. Okay lang ba kayo? Hindi, hanggang 2:00 lang yung oras ko. Tama ba ako? Tama? Oh. Hawakan na po ninyo ang iyong mga dadalahan. Pikit nyo po ang iyong mga mata. Habang nakapikit ang iyong mga mata, lahat ng kakulangan nyo sa buhay, sabihin nyo sa Panginoon, Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangagat, Basta't ikaw ang kasama. basta't ikaw ang kasama. Panatag ako. Panatag na. Kaya di kayo sasambahin. Ikaw lang ay sasamba. Paligid man ay magdilim. Paligid man ay magdilim. Jesus. Jesus. Kahit may suliranin man, Kahit may suliranin lagi man, kong aawitan. kung aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, Kahit kailan, di ka di nagkulang. ka nagkulang. Biyaya mo, Biyaya mo sa akin laging laang. Ang pag-ibig mo
sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang pag-asa ko. Ang pag-asa Tanging ikaw, ikaw ang buhay, Jesus. Amen. Kahit ako'y nangangamba, kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, pananaw na. kaya't ika'y aking sasambahin. Kaya't ika'y sasampahin, Paligid man, paligid man ay magdilim, Jesus. kahit may suliranin man, Kahit may suliranin man, ikaw aawitan, ikaw lamang. hallelujah. Kahit kailan, Kahit kailan, di ka nagkulang. di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin. Biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa Minsan pa, kahit kailan, kahit kailan, yes Lord, di ka nagkulang. di ka nagkulang. Biyaya mo, Biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon Hallelujah. pa man. Inibig mo ako noon pa man. Ibig mo ako noon pa man. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Panginoon, pagpalain mo ang aking makapatid na ito. Ano man ang kahilingan, dalangin ko na ito ay magkaroon ng katugunan sa araw na ito. At hayaan mo, Ama, na lahat ng kakulangan sa buhay namin ay punuan ito, Yahweh El Shaddai. Bigyan lagi silang kalakasan at katatagan. Pagpalain lagi sila, Panginoon Diyos, sa kanilang mga trabaho. Pasaganahin mo lagi ang kanilang mga pangailangan financially, O Lord God. At hayaan mo, Ama, na maging ang kanilang mga mahal sa buhay, ingatan lagi sila at proteksyonan. Salamat, Lord, at amin ang inaangkin na ngayong araw na ito, pinagpala mo na ang bawat isa. Pagpalain mo rin po, Lord God, ang hawak ng aming kamay, basbasan, daluyan ng iyong kapangyarihan, upang ang mga bagay na ito ay magamit po nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At naniniwala kami, Ama, na kaming lahat ngayon ay answered prayer na. Salamat po, Yahweh, at sa iyo namin ibinibigay ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen and Amen. Salamat po sa Panginoon at nawa kayong lahat na nakikinig ng salita ng Diyos ay napagpapala ng Panginoon. At salamat din, mayroon lang tayong 2 linggo na pagkasama-sama. Pagpalain kayo ng ating Yahweh El Shaddai sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless us all. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with
of what the Lord has done for us. Let's give thanks. Give thanks. We give you thanks and We praise. give thanks. We give you thanks, O Lord. We give thanks. Mga kapatid, manatili po tayong nakatayo at dasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo'g katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaan, paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kong dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente, liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may lahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kaning lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise God. Purihin natin ang Diyos. Bago po ang final song natin, i-announce ko po ang mga cleaning schedule for today. Abra, Toilet Church, Marshall's area. Antique, Toilet Ladies and Boys, Ushers area. Baguio, Sweepers,